Nauna na pong sinabi natin sa Sara Duterte na sa ngayon, hindi pa daw niya kinukonsider na mag-resign. Pero ang iniisip kasi, ang nakikita kasi ng mga kababayan natin, mukhang darating sa punto na magre-resign na lang itong si Sara Duterte. Dahil nga sa kanyang pangarap pa rin, di umano na maging presidente. Pag kasi siya ay ma-impeach, ay siguradong hindi na siya makakatakbo. Hindi na siya makaka-run for any public office. Yan po ang nasa ating batas. At yan po, eto. If VP Sara resigns, impeachment has to be dismissed. Wala nang impeachment. Malaking tipid. Pinag-usapan kasi sa interview na sa Senate President Escudero kay Karen Davilan kung gaano daw talaga kalaki yung magagastos during the trial or impeachment trial. Malaki daw talagang gastos. Ayan. Siguro naman kahit gaano kalaki ang gastos na yan, kung yan ang nararapat at kung yan ang ikaaayos at ikabubuti ng ating bansa, why not? Diba? Former Senior Associate Justice Carpio said that if Vice President Sara Duterte resigns before a decision is made in her impeachment trial, the trial would have to be dismissed. Nauna na rin pong sinabi natin sa Sara Duterte na hindi daw siya dadalo. Hindi daw siya sisipot sa trial na yan. So, ganyan po kalala. Ganyan po ka-entitled ang isang ito. Nakakala mo talaga siya ang batas. At lahat ng ganyang klaseng ugali, may katapusan po yan. He also noted that if she resigns before a conviction is reached, she would still be eligible to run for office again. Yun yung masaklap. Diba? Masaklap talaga. Kaya nga dapat, kahit on break ang Senado, yan naman pala ay nasa batas natin na pwedeng mag-convene agad ang Senado para nga sa impeachment trial. So, tignan natin kung ano ang mangyayari. Dahil sa mga pagkakataong ito, marami na po ang mga panggulat na ginawa netong mga mambabatas. At sana, gulatin rin po tayo ng mga senador diyan sa Senado. Sana po meron din kayong panggulat para naman kahit papano may magagawa kayong mabuti bago matapos ang 19th Congress or 19th Congress nga. Good luck!